Kakalipat lang ng isang pamilya sa isang lumang bahay sa labas ng bayan. Ilang araw pa lang ang lumipas, napansin ng mga magulang na may kakaibang kinikilos ang kanilang batang anak na babae. Madalas nilang marinig ang bata na may kausap sa sariling kwarto, pero wala namang ibang tao roon. Tuwing tinatanong siya kung sino ang kausap niya, ngingiti lang ito at sasabihin, "Kaibigan ko yun, yung bagong kaibigan ko." Akala ng mga magulang ay gawa-gawa lang ng imahinasyon ng bata, kaya't hindi na nila ito masyadong pinansin. Isang gabi, inimbitahan sila ng mga kapitbahay sa isang munting salo-salo. Habang nagkakatuwaan ang mga tao, lumapit ang bata, hawak ang isang papel, sabay sabing, "Maganda po ba ang drawing ko?" Ipinakita niya ang guhit ng isang batang babae na nakapulang damit at may puting laso sa buhok. Nagtaka ang ina at tinanong, "Sino yang dinrawing mo, anak?" Ngumiti ang bata at sinabing, "Si Emily, siya yung bago kong kaibigan." Biglang napatigil ang may-ari ng bahay. Agad siyang lumapit, kinuha ang drawing, at napaiyak. Tinuro niya ang isang naka-frame na litrato sa ibabaw ng mesa at umiiyak na nagsabi, "Anak ko yan, si Emily. Pumanaw siya sa isang aksidente isang taon na ang nakakalipas. Suot niya ang pulang damit at puting laso na yan noong araw na iyon." Gitling gitling gitling. Outro, asterisk asterisk. May mga kaibigang hindi natin nakikita, pero ramdam natin ang presensya. Minsan, ang mga bata lang ang nakakakita sa kanila. Ikaw, naniniwala ka bang bumabalik ang mga kaluluwa para makipaglaro?